Itong si dating senador at ngayon Congresswoman-elect Leila de Lima laban po kay Pangulong Marcos Jr. na kung saan ay kanyang tinaguriang weak leader o mahinang klase ng Pangulo at ito may kinalaman sa issue pa rin ng impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. At ngayon ay dahil sa tila naguguluhan at kumbaga saan nagtataka ito pong si dating Senador de Lima dahil sa bakit pabago-bago yung posisyon ng administrasyon dito. Kasi yung mga kalyado po ni Pangulong Marcos Jr. diyan po sa Kamara ay porsigido na maisulong ito pang impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Samantala ay ang Pangulo naman ay nagpapahayag na hindi raw po siya pabor dito po sa impeachment. So, nagbibigay ng mix or magkahalong senyales. Dito po. Dahil sa, ang sabi po ni de Lima ay dapat hindi po nagpapahayag na ng mga kung ano ang Pangulo na hindi siya pabor sa impeachment. Dahil sa ito po ay gawain ng Kongreso na kung saan ito ho ay hiwalay na sangay ng pamahalaan. So ito hong mga litanya at pahayag po ni de Lima ay naunang narinig na rin natin, di ba, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan ay bago po sumapit ang 2022 elections noon ay binabanggit na po ni Nooy Pangulong Duterte na ayaw niyang suportahan ito pong si BBM o hindi siya bilib dahil sa ang kanyang paningin ay mahina or weak leader. Ito, pakinggan muna natin. Ito naging pahayag ni Senador Leila de Lima para mas maganda, maliwanag at alam nyo, baka sabihin ako, invento nyo lang yan. Imposible nyo magsalita yan. Si de Lima, ito, panoorin nyo ho mga kababayan. Hinggil naman sa posisyon ni President Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng impeachment case laban kay VP Sara para sa dating senadora, pagpapakita umano ito ng kahinaan sa liderato. It just shows weakness, actually, in leadership. Na, okay, really, that is a congressional matter, and we have separation of powers. But in reality, so people will not believe if you say, if a president says, na wala akong pakialam. Kasi in the first place, hindi ko gusto. But this is a very significant matter. They don't really intervene, because that is supposed to be what is expected. Kung the separation of powers is at play, but at least you show interest. Dahil sa pagbabago sa schedule ng presentation ng articles of impeachment, hindi pa tiyak sa ngayon kung sa Hulyo na nga mag-uumpisa ang paglilitis kay VP Duterte. Ito'y dahil nakabinbin pa rin ang schedule kung kailan magko-convene ang Senado bilang isang Okay, so yan po ang pahayag ni dating Senador de Lima at kasi wala naman daw maniniwala na walang kinalaman si Pangulong Marcos Jr. dito po sa impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Pero maganda dahil sa siguro talagang dapat sundin naman yung tinatawag na separation of powers na kung saan hiwalay po yung sangay ng ehekutibo na pinamunuan ni Pangulong Marcos Jr. at din po yung yung sa dalawang kapulungan ng Kongreso sa legislatura. So yun ho mga kababayan at sana magpakita man lang ng interes. Kasi pwede hong gawin ng Pangulo na bagamat siguro yung saktong pananalita na gusto niya ma-impeach si VP Sara Duterte, pwede niya namang sabihin, ito aking pananaw ho mga kababayan, na sabihin ho nasa kamay na ho yan ng dalawang kapulungan ng Kongreso at ang sa akin basta't kung meron pong nagawang pagkakasala, dapat papanagutin dahil nasa saligang batas yan, lalo tang usapin sa pondo at pamamahala, dapat yan po'y pananagutan ayon na rin sa mga itinatadhana ng ating saligang batas. So, yun po ang binabanggit ni de Lima na magpakita naman ng konting interes. Hindi mo naman kinakailangan na diretsahan na sabihin na yan si VP Sara dapat na ma-impeach. Yung magkaroon ka ng interest na hindi. Alam nyo yung maganyang impeachment na yan, ang isa po sa talagang pangunahing layunin ay upang talagang siyempre mapanagot yung mga opisyal ng ating pamahalaan
na kung saan ay 'di ba ang nasa saligang batas maliwanag ho yung mga impeachable officers tulad po ng ng mula sa Pangulo. Ayun, Pangulo at 'di ba yung sa Vice Presidente at ganyan din po yung Chief Justice, yung Ombudsman sa COA. O yun ho mga kababayan. So naguguluhan daw po itong si Senator Leila de Lima. Ito, meron ho siyang interview at or press con ho ito. So talagang sabi niya, ano ba talaga? Ito. Hindi ko na alam kung ano nangyayari. Ano ba talaga ang gusto? What is it? Ano ba? Bakit marami pang mga nagiging balakid dyan sa impeachment? Nandyan na nga. At magiging ready ang prosecution kapag matuloy na talaga yan. And then look at the latest development. They're supposed to already have that proceedings on June 2 when Congress resumes after the election break. Yes. And then how come? Minove na naman. Ayun, so yun ho, naguguluhan na raw po ito si De Lima. Napakarami hong balakid. So, kanina sabi niya ho, talagang nagpapakita po ng kahinaan ang liderato kapag nagbibigay po ng pahayag itong si Pangulong Marcos Jr. na hindi siya pabor. Kasi sa katunayan, sa mga nauna nating vlog, ay muling inulit, kasi paulit-ulit pa noon pa ho yan, na sabi ho ni Pangulong Marcos, wala siyang kinalaman at ayaw niya po ng impeachment. Pero nung na-interview siya sa Malaysia, inulit niya na naman Tapos, lumilitaw ho mga kababayan na yung kanyang anak unang-unang pumirma. So, ang sabi nga baka isipin na wala siyang kontrol sa kanyang pamilya o anak, kaya't di ba pumirma. Pero sa aking nakaraang vlog ho mga kababayan, pinarinig ko sa inyo yung interview mismo kay Pangulo na ikinonsulta siya ng kanyang anak na si Congressman Sandro dito po sa impeachment at ang sabi niya, go ahead, do your duty. Pero alam nyo ho, yung binabagit na do your duty, hindi naman otomatiko na pumirma ka Ang sabi, do your duty, nasa siya, pumirma ka o hindi, gagawin mo, di ba, ang iyong duty. So, yun ho, ibig sabihin, pag hindi ka pumirma, hindi ka gumawa ng ginampanan ng iyong tungkulin. So, hindi po. Yun po kasi yung pong binabanggit ni Pangulong Marcos Jr. So, dito ho mga kababayan ay parang naalala ko tuloy yung naunang naging pahayag ni nooy Pangulong Duterte. Dito ho patungkol sa sinasabing weak o mahina kapag ito po ang naging Pangulo ng ating bansa. So ikinokonik ko lang ho ito sa naging pahayag naman ngayon ni Senator o dating Senador Leila de Lima. Ito, balikan ho natin itong naging pahayag noon ni Pangulong Marcos o ni Pangulong Duterte nang bago pa magkumandidato, ito pong si Marcos at naging katambal nga po itong si VP Sara. A weak leader. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang-aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero sabihin mo, may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Okay, so yun po ang pahayag ni Pangulong Duterte at ang kanyang tinutukoy doon ay itong si Pangulong Marcos Jr. So yun ho. Ikinunik ko lang ho na kung saan ay nabuksan na naman yung issue na weak, kahinaan dahil sa binanggit po ni Senator o dating Senator at Congresswoman-elect Leila de Lima na pagpapakita ng kahinaan o weakness, ito hong mga pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na hindi daw siya pabor sa impeachment o ma-impeach itong si VP Sara Duterte. So sabi ho ni de Lima, magpakita ka lang ng konting interest kasi wala namang maniniwala sa iyo na wala kang alam sa mga nangyayari. Kasi alam naman ho mga kababayan ng lahat na lalo na po itong impeachment ay nagmula diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, di po ba?
sa mga nakaraang administrasyon, naging tradisyon na ho na malakas na kaalyado po ng Malacanang ito hong mababang kapulungan ng Kongreso. At lahat to ng mga panukalang batas at siyempre dito sa impeachment, diyan po kinakailangan magsimula sa mababang kapulungan ng Kongreso bago iakyat sa Senado at para sa paglilitis. So, yun lang ho. At abangan ho natin kung ano ang magiging tugon ho rito ng Malacanang na sinasabing weak at nagpapakita ng weakness o kahinaan si Pangulong Marcos Jr. ng kanyang paulit-ulit ho na binabanggit na ayaw niya sa impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Siguro kasi parang ang gustong palabasin ho ng Pangulo, wala akong alam dyan at actually ayaw ko dyan. Pero pag sinabi mong ayaw, kung talagang totohanan po kung ayaw, yung mga kongresista ho, nako, hindi po gagalaw ho yan kung ayaw talaga ng Pangulo, di po ba? Kaya nga may binabanggit, di ba, sa interview noon, sa vlog natin, si Professor Winnie Monsod, na sinasabi niya, itong kay Marcos Jr., yung kung ano ang sinasabi, iba ang ginagawa. Yun ho. Yun ang banabanggit ho, balikan nyo ho yung aking mga vlog. Yung interview ho kay Winnie Monsod. Ganun ho, parang ganito, oo, pero sa gawa, hindi. So, yun ho. Okay, so yun lang ho mga kababayan. At ulitin ko ho, yung kabuuan ng ating ng issue ngayong araw na ito ay, sabi po ni dating senador at Congresswoman-elect Leila de Lima na weak, mahinang leader ang Pangulo at ipinapakita yung kahinaan ng Pangulo sa kanyang mga pahayag na siya po ay ayaw dito sa impeachment laban po kay VP Sara Duterte. At binalikan din ho natin ang naging naunang pahayag ni dating Pangulong Duterte na weak o mahina na kung sakali maging presidente daw noon, binabagit noon, ito pong si Marcos Jr.